tradisyon at nangangalaka taon-taon upang maipagpatuloy ang tradisyon nating ito. Senyor, Si Santiago ang nakakatandang anak ni Zebedeo at kapatid ng Ebanghelyo. isa siya sa mga piling alagad na nakasaksihan o ang pagbabagong anyo ni Jesus sa mundo. Isa rin siya sa tatlong autor na mas malapit sa Panginoon ng Tuloy ang tradisyon natin ito, Santiago el Mayor, panalangin mo kami. San Bartolome Apostol, si San Bartolome ay tinatawag ng Nathaniel na ang kahulugan ay ibibigay ng Diyos. siya ay pinalayawan ng Panginoong Jesus na hindi mandaraya. Ayon sa tradisyon, ang Ang tradisyon natin ito, na siyang naging disikulo ni San Juan Bautista bago siya tinawag ng Panginoon upang maging alaga nito. siya ang isang sinubok ng Panginoon nang tanongin niya ito kung papaano makapakain ang 5,000 nakikinig sa mga tradisyon ito. San Felipe Apostol, Apopo. Ang Santiago ito ay tinawag na nakababata upang maiwasan ang kalituhan sa kanila ng isa pang apostol ni Santiago ni ang pangalan, na kung tawagin naman ay nakatatanda, siya ay taga-Nazaret. Siya ay anak ni Mateo at Maria Cleopas na mga kamag-anak ni Jesus. Sila ay bisyo at namamanata taon-taon upang ay magpatuloy ang tradisyon natin ito. Apostol Santiago el Menor, ipanalangin. Santo Tomas Apostol, Si Santo Tomas ay tinatawag ng Biblo na ang kahulugan ay pagba. ngunit ang Tagalogaya ay mas kinalasi bilang ang nagugudang Tomas sapagkat hindi niya Sa mga kasama niya ang nagbibigosyon, si Lote ang makabayan. si San Simon ay Palakana Galilea ay tinatawag din Zelote o Makabayan marahil dahil sa pagiging masighan ng kanyang pagsunod sa mga batas ni Moses at dahil din sa pagiging marugtong ng kanyang pagmamahal sa Israel. Si San Judas Tadeo ay anak din nila Alfeo at Maria Cleopas, kapatid niya si Santiago el Menor. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, ay tinanong ni Tadeo si Jesus noong huling hapunan kung bakit sa kanila lang ito nagpakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan. At sinagot ng Ayon sa aklat na tinatawag na gawa ng mga apostol na nakapaloob sa bagong tipan nang nakaakyat na sa langit si Jesus ay nangailangan ng hahalili kay Judas Iscariot na nagkaroon kay Jesus na kamatayan sa pagpili kay David. kailangan kasama siya ng mga apostol sa buong panahon na ipabuhay sa kanila si Jesus. Matatandaan na si San Lazaro ang kaibigan ni Jesus sa kanyang buong binuhay noong namatay ito sa kinakaramdaman ay isa sa tatlong kilalang mga kapatid ng detalye. 3 beses nang nabanggit sa Biblia na si Jesus ay tumangis at isa na karoon ang nagdadalhin na siya sa kuweba na kanyang paglilibingan. Sa pinakamamahal niya, Marta, Marta, nananahit ka at kabalang-kabala sa maraming bagay. Iyan ang mga sagot ni Jesus kay Marta na pakiusapan itong sabihin ang kapatid niyang si Maria na tumulong sa kanya sa paghahanda sa kanyang pagsasaluhan. Ang pag-aabalang ginagawa ni Marta ay sumasagisag sa korporal na gawa para sa ating kapwa, gaya ng pagpapakain sa nagugutom. Ay kapatid ni Lazaro at Marta nang minsang magpunta sa Betanya si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Sila ay naghapunan sa tahanan ng magkakapatid, tanda ng pagalakan at pasasalamat. Si Maria ay hindi nag-atubili na ibuhos ang mamahaling pabango sa paa ni Jesus. Hindi na iniisip ang mga halagang pabango. Pasok na Jesus sa Jerusalem, lahumenta. Nasa saad sa kasulatan, huwag kang matakot lungsod ng Siyon. Masdan mong dumarating ang iyong haring nakasakay sa bisirong aso. Noong nabalitaan ng mga nakikipista ng Pasko sa Jerusalem na patungo doon si Jesus, sila ay kumuha ng mga palapa ng palma. Ang pagkatatag ni Jesus sa Eucharistia, Nang mahati ang tinapay,
Sinabi ni Jesus, Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Kainin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos ng hapunan at sinabi, Pagkatapos magkapunan ay kumanta ng isang himno si Jesus at mga alagad. At gaya ng nakaugulian, siya ay nagtungo sa bundok ng Olibo kasama ang ilang mga alagad. Sa paanan ng bundok ay isang halaman na tinatawag na Getsemani. Doon ay nagtungo si Jesus. Ang pagtanggap ni Jesus sa mahal na krus. Kaya ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang sila'y ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at inilabas nila na pasan, Senyor Jesus Nazareno. Krus anyang mahal, kahit na alog sa tanan. Bukod pinilit, hindi ang magwawagitang tunay sa akin at sisuway. Ikaw rin at hindi na iiba. Totoong lunas sa sala ang nasaklo. Itong Diyos na malalaman, imanang sikat marayop eh. Mukha niya'y nalarawan. Isang bupa pero parang hindi na mabuhat. Natitiklop na talastas, yaobirang Pang 22 at sa gilid, likod at harap, tatlong mukha ay nakahayag. Ano pa't hindi maisip at hindi ang pagsalubong ni Jesus sa kanyang ina. O bunsong minamahal ko, maganda pong bagong tao. Anong sala ang nagawa mo at ikaw ay ginaganito? Hindi ko mabatong totoo, iyong krus na iyong pasan. Bunso ay Ang Birhen de la Esperanza Macarena ay nakilala bilang Birhen ng Pag-asa at nagsimula sa distrito ng La Macarena sa Sevilla, Espanya. inilalarawan ng mga na Birhen Maria ang habag at sakit. Ngunit kasabay nito ay makikita sa kanyang mukha ang liwanag at pag-asa. Siya ay kinikilala bilang ina ng Si Maria sa paanan ng krus. nang makita kay Jesus sa kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na si Juan sa tabi nito. Kanyang sinabi, Ina, narito ang iyong ama. At sumabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, ang mga Birhen ay pinatira ng alagad na ito sa kanilang tahanan. ba kay Jesus mula sa krus. Nang matanggal na ang pagkatako ang kamay at paa ni Jesus at may siguro nilang naibubuhat at masasaklayan ng tela ang bigat ng bakay ni Jesus. Unti-unti, dahan-dahan, maingat na maingat, buong paggalang, buong pagpapahayag, ang buong Nuestra Señora de la Angustia. ito kaya ay mababata ng iyong nagdurusa o bunsubong sinisita at hindi makakanin, hinihina ko't kaluluwa. Jesus, di ba ikaw? Makakaliw sa may lumba. ang 27 na April. Ang namumulila, Birhen de la Soledad. Pangulila, pag-iisip. Ang titulo nito ng mahal na Birhen, ang siyang wakas na kabanatang ito, nasa lesayin tungkol sa pagliligtas ni Jesus sa sanlibutan. Santa Maria, Ina Juan Marcos, Umiyahe ka na kasi. Maria na Ignacio San Marcos na manunulat ng Ebanghelyo ay isa sa mga masugid na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon ng kanyang pangangaral. walang pag-aatubili niyang pinag. Santa Juana de Cusa, Si Santa Juana ay may bahay ni Cusa. Nakatiwala naman ni Herodes Antipas. isa siya sa babaeng nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas na pinagaling ni Jesus kasama Santa Maria Jacobo. bahagi ng tinatawag ng Tres Marias na dumamay sa mahal na Birhen mula sa pagsunod kay Jesus patungong Kalbaryo hanggang sa pagtindig sa paanan ng krus. Isa siya sa tatlong Maria na dumalo sa libingan ni Jesus noong linggo ng muling pagkabuhay. Santa Maria Salome, Bahagi ng tinatawag na Tres Marias o tatlong Maria na dumamay sa mahal na Birhen mula sa pagsunod kay Jesus
papunta ang Kalbaryo hanggang sa pagtindig sa paanan ng krus. Isa siya sa tatlong Maria na Apostola, Apostolorio, ayaw mo sumagot kaya pag sinachat kita. Bet. Pero chat ako ng chat. Si Santa Maria na Tagamaklo. Apostol ng mga apostol. Ay, grabe, hindi dahil makakalusot, sila Bet. ang naatasan Eh, tsaka na, hindi ng makakalusot. kapatid sa mga apostol. Oh. Sa Juan Evangelista el discípulo amado. Ang minamahal na alagad, yan si San Juan Evangelista, na tinawag kasabay ng kapatid niyang si Santiago el Mayor. Si Marie ay anak ni Zebedeo at Maria Dito kami, ang huling karosa, Mater Dolorosa, ang inang may ng hati. o Birhen Maria, ilang puspos ng hapis at hirap, bilang alaala at paggalang sa labis na langhati at kasakitang dinamdam ng iyong kaluluwa nang makita ang iyong anak na malagusan ng sibat ang kanyang